Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Ultimatum ng House Speaker laban kay Representative Go para makauwi ng bansa hanggang ngayong araw na lang. Pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi ila-livestream. Trial by publicity iniiwasan ng komisyon. At pagsasaayos sa Masbate Airport, pinamamadali ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee na halos lahat ng mga senador ay may kani-kanyang insertion sa panukalang 2025 national budget. Ayon sa komite, tinatayang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto at programa ang idinagdag ng mga senador bilang insertions. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Natuklasan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na mayroon umanong mga insertion o isiningit na items sa 2025 budget. Partikular ito sa General Appropriations Act o GAA na siyang inaprobang pambansang pondo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping Lacson na nakakita siya ng dokumento na may listahan ng insertions ng kapwa mga kongresista at mga senador. Sa Senado pa lang anya ay mayroon ng hindi bababa sa 100 bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga individual insertion. Nakatag ito na for later release o FLR, ibig sabihin sa kanapopondohan ng items. Halos lahat anya ng mga senador sa 19th Congress ay nakita niya sa listahan. Ngunit tumanggi na itong magbigay ng pangalan dahil hindi naman anya kumpleto ang 24 na senador. Hindi niya pa rin nabubusisi ang mga insertion ng mga miyembro ng Kamara, ngunit mahaba rin anya ang listahan para rito. Paliwanag ng Blue Ribbon Chairman, hindi naman illegal ang insertions dahil ito ay amendment na pinapayagan sa panig ng Kongreso. Ngunit kung ang isiningit ay 5 hanggang 9 na bilyong piso kada tao, parang pinakialaman na anya ang buong budget. Ito anya ang dahilan kung bakit sinabi ni PBBM noong bago nag-veto ng 2025 enrolled bill ay hindi niya na makilala ang President's budget. Plano ni Senador Lacson na questionin ito sa budget hearing ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pansamantala, rerepasuhin muna anya ng Blue Ribbon ang mga nakalap nilang mga impormasyon. Hindi pa rin anya muna magsasagawa ng pagdinig ang komite ngayong linggo upang magbigay daan sa budget hearing. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hanggang ngayong araw ng Lunes, September 29, ang ultimatum ni House Speaker Bogie D. III laban kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico para makauwi ng Pilipinas. Sa gitna ito ng mga alegasyon ng katiwaliang ibinabato sa dating House Appropriations Panel Chairperson kaugnay ng flood control projects. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Pagtangging mapasailalim sa legal na proseso ng House of Representatives na magre-result sa disciplinary at legal actions. Yan ay kung hindi babalik ang Pilipinas araw ng Lunes, September 29, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Ito ang ultimatum ni House Speaker Bogie D. III sa kapwa kongresistang naharap sa mga aligasyon ng katiwalian sa mga flood control project. Sa kanyang sulat kay Ko, tiniyak ng House Speaker na kung uuwi ito ng bansa, makikipag-ugnayan ng Kamara sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para tiyakin ang seguridad nito at ng kanyang pamilya. Binigyang diin din nitong ang pagpapawalang bisa sa kanyang travel clearance ay hindi dapat ipakahulugang prejudgment o panghuhusga. Bagkus, isang oportunidad para kay Ko na direktang sagutin ang mga paratang laban sa kanya at sa tamang forum. Dagdag pa ng House Speaker, bukod sa mga isyong ibinabato laban kay Ko, nahaharap din ito sa isang reklamo sa House Committee on Ethics. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala si Ko sa pagbawi sa kanyang travel clearance. Sa kanyang liham para sa House Speaker na may petsang September 25, nalulungkot ito dahil ipinagkakait umano sa kanya ng mga kasamahan sa Kamara ang sapat na oras para sa kinakailangan niyang medical care na matagal na anyang nakaschedule. Busod umano ng pressure ang pagpapawalang bisa ng kanyang travel clearance at hindi naaayon sa katotohanan at proseso. Giit pa nito, meron siyang intensyong bumalik ng Pilipinas at pabulaanan ang mga maling paratang laban sa kanya sa tamang hukuman
man o kinauukulang ahensya. Gayunman, lubos-an niya siyang nangangamba sa maaari niyang kahinatnan oras na bumalik ng Pilipinas, lalo na tila umano hinusgahan na siya ng publiko at ng speaker. Ito anya ang ipinapakita sa revocation ng kanyang travel clearance nang hindi man lang hinihingi ang kanyang panig. Dagdag pa nito, kabi-kabila na umanong pagtuligsa ang nararanasan niya at ng kanyang pamilya dahil sa mga mali, walang basehan at pamumulitikang pahayag laban sa kanya sa Senado, Kamara at media. Kabilang na ang umano'y insertion sa bicameral report at 2025 General Appropriations Act. Naninindigan itong hindi ito totoo dahil inaprobahan ito ng parehong kapulungan ng Kongreso sa plenary sessions at sumunod sa collegial process. Itinanggi rin itong pagmamay-ari nila ang eroplanong ginamit para dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Pinabulaanan din ito ang paratang sa kanya na nag-request siya ng fish import allocations para sa sinasabi niyang kumpanya na ZZ Victory Fishing Corporation. Gayun din ang aligasyong tumatanggap siya ng pondo mula sa DPWH projects. Umaasa naman si Ko na sa pagbalik sa bansa, ipaiilalim siya sa tamang proseso at titiyakin ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang live stream para sa hearing o pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang nilinaw ng Executive Director ng Komisyon. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ng Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na si dating Supreme Court spokesperson Attorney Brian Kit Husaka na walang live streaming sa hearing o pagdinig ng komisyon. Ito anya ang kanilang kasalukuyang pulisiya. Paliwanag ni Husaka, layo nito na maiwasan ang trial by publicity at hindi payag ang komisyon na magamit para sa political leverage o personal na agenda ng sinuman. Aminado ang ICI na may panawagan ng publiko para sa live streaming ng mga pagdinig. Tiniyak ni Husaka na tatalakay nila ito upang makahanap ng balansing solusyon sa pagitan ng transparency at proteksyon ng mga karapatan. Ang mga naunang pagdinig ay paraan niya sa case build-up hinggil sa mga aksyong legal, sibil o administratibo. Ang mga aksyong ito ay re-refer sa mga kaukulang ahensya tulad ng Ombudsman. Samantala, tatalakayin din nila sa komisyon ang isyu ng pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang miyembro ng ICI. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pagsuporta ang Mayors for Good Governance o M4GG kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasunod ng kanyang pagbibitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang kanyang track record nila ay patunay na ang integridad, courage at independence at hindi negotiable kundi isang pundasyon ng tunay na leadership. Ang mga nagawaan nila ni Magalong sa nakalipas ay nagpapahayag ng isang malinaw na mensahe na siya ay hindi maaaring mabili, mabuli o matangay sa mga pabor o pagbabanta. Ang kanyang sinusundan nila ay ang katotohanan. Noong September 15 lamang siya itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Special Advisor ng ICI. Muling nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA ang ginawang welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ng Philippine Embassy sa The Hague. Ito ay kasunod ng pahayag na inilabas ni Vice President Sara Duterte nitong September 27 na hinayaan niya ng ICC na magsagawa ng welfare check ang mga tauhan ng gobyerno ng Pilipinas upang samantalahin ang mahinang katawan ni former President Duterte. Ayon pa kay VP Sara, ito ay pang-aabuso ng kapangyarihan laban sa isang individual na nasa hirap na kalagayan. Pinabulaanan naman ito ng DFA at sinabing ang welfare check ay propesyonal, hindi panghihimasok at isinagawang may paggalang ng mga career consular officials ng embahada at hindi na mga umano'y agents ng gobyerno. Samantala, iginiit rin ng DFA na walang impormasyon ng pamahalaan ng Pilipinas patungkol sa sinasabing health condition ng dating Pangulo at mas maiging idulog na lamang sa tagapagsalita ng ICC. Maaaring maging host country ang The Netherlands mismo
kung maaaprobahan ng International Criminal Court o ICC ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang sinabi ni ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti sa isang panayam. Anya ang kanyang narinig na panawagan na i-house arrest ang dating Pangulo sa the Netherlands mismo dahil hindi na nito kailangan pang bumiyahe. Batay na rin ito sa court records. Mas hihigpitan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang guidelines ng kanilang programa upang hindi magamit sa politika at para na rin sa transparency at mas pinahusay na serbisyo sa mga nangangailangan. Narito ang report ni Jed Neresina. Upang maiwasan ang pamumulitika o pagkuha ng ilang politiko ng credit sa ipinamimigay na ayuda ng pamahalaan, sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagrerebisa sa guidelines ng kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ayon kay Undersecretary Adonis Sulit, kasabay ng pagpapatupad ng mas malinaw na proseso, isasama na rin sa bagong patakaran ang mahigpit na pagbabawal sa presensya ng mga politiko tuwing pamamahagi ng tulong. We are currently drafting an amendment to the AICS guidelines. And we can copy from the good provisions of the ACAP guidelines, the Joint Memorandum Circular. Ang Joint Memorandum Circular No. 2025-01 ng Ayuda sa Kapos ang Kita o ACAP ay nagbabawal sa mga opisyal na ikonekta ang mga programa sa kanilang pangalan. Paliwanag ni Yusek Sulit, isasama ang probisyong ito maging ang pagbabawal sa non-DSWD personalities sa payout sites. Nandoon, in the early part of the guidelines, nandoon yung mga bawal kang umepal kasi pag magpe-payout na ang DSWD, hindi pwedeng may politiko. Okay? Hindi rin pwedeng mamimigay ka ng polyetos, ng leaflets and all. Dapat aniyang mapunta ng direkta ang pondo ng gobyerno sa mga nangangailangan ng walang sinumang umaako ng kredito. We agree and we support that it should not only be improper but we should also avoid the appearance of impropriety na may mga nakikinabang na hindi dapat kumuha ng credit because it's taxpayers' money. It's government funds at hindi po yan pondo ni numan. Ayon sa ahensya, ang pagrerebisa o pagrerepaso nila sa kasalukuyang guidelines ng AICS program ay para sa transparency at mas pinahusay na serbisyo para sa mga nangangailangan. Ito rin nila ay upang maging malinaw sa benepisyaryo ang proseso ng pagtatakda ng tulong, upang maiwasan ang pagkalito, lalo na kung ang natanggap ay mas mababa sa maximum ceiling. Binigyang diin ng DSWD na ang halagang natatanggap ng mga benepisyaryo ay nakadepende pa rin sa assessment ng mga social worker. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suspendido ang pasok sa buong lalawigan ng Masbate ngayong araw kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity dahil sa naging epekto ng bagyong Opong. Batay sa anunsyo ni Masbate Governor Richard Ko, tatagal ang class suspension hanggang sa October 4, araw ng Sabado. Sakop nito ang lahat ng antas mula sa mga pampubliko at pribadong mga paaralan. Samantala, nagpatupad din ng class suspension ngayong araw ang bayan ng Calasiao sa Pangasinan mula sa kinder hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Calasiao Mayor Patrick Agustin Karamat, ang class suspension ay bunsod pa rin ng baha na dulot ng nagdaang bagyo at ng habagat. Nasa higit 2,000 mga classroom ang napinsala dahil sa naging epekto ng bagyong Opong at ng habagat. Batay sa datos ng Department of Education o DepEd, 1,101 sa mga ito ang nagtamo ng minor damage, 923 ang nagtamo ng major damage at 312 naman ang totally damaged. Samantala, nasa higit 13,000 na mga estudyante ang naapektuhan ng mga suspensyon ng klase.
Umabot na sa 26 ang bilang ng mga nasawi mula sa mga nagdaang bagyong Mirasol, Nando at Opong. Batay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 4 sa mga ito ang confirmed, habang bineberipika pa ang 22. 33 naman ang bilang ng mga nagtamo ng injury, kung saan 14 ang confirmed at 19 ang patuloy na binavalidate. 14 naman ang nawawala na patuloy pang binavalidate ng ahensya. Ang mga bagyong Mirasol, Nando at Opong ay nanalasa sa bansa sa loob lamang ng nakalipas na 2 linggo. Ipinag-utos ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na madaliin ang pag-aayos ng mga nasirang pasilidad sa Masbate Airport matapos ang pananalasa ni Bagyong Opong. Kaugnay nito, inatasan din ng DOTR ang pamunuan ng paliparan na magtayo muna ng pansamantalang terminal bilang paghahanda sa inaasahang pagbubukas ng operasyon ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Target ng Department of Transportation na maibalik ang operasyon ng Masbate Airport ngayong araw. Matatandaan ng manalasa ang Bagyong Opong nitong nakaraang linggo, halos hindi na magamit ang nasabing paliparan dahil sa tindi ng pinsala nito. Tinatayang aabot sa 15 million pesos ang halaga ng nasira sa Masbate Airport. Kaugnay nito, inatasan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maghanap ng lugar para sa makeshift o pansamantalang airport upang hindi maantala ang biyahe ng mga pasahero. Yung sa makeshift, yun yung pinag-uusapan namin. If there's a way for us na maglagay ng makeshift as a holding area for our passengers. So kinausap natin si DDG Dungeon at si Yusek Chim na maghanap sila dito sa labas ng pwedeng paglalagyan ng makeshift. But again, yung materials kasi. So kahit na sinasabi nga natin ngayon ang problema sa ating sitwasyon ngayon is that pati yung mga pagbibilhan sana ng mga bubong, mga construction materials ay sila din apektado. Dagdag pa ni Acting Secretary Lopez, kinausap na rin nila ang CAAP para sa emergency procurement na mga kailangan sa pag-aayos ng nasirang paliparan. Yung mga tubig, magpapadala tayo all the way from Bicol. Yun yung gagawin natin solusyon ngayon. Pangalawa, yung mga construction materials, no? Move sa Bicol din mangyayari. Pero moving forward, sabi nga namin, napag-usapan namin na alam naman natin kung kailan darating ang bagyo. Malalaman din natin kung gaano kalakas. So before that typhoon hits that certain area and certain airport, kailangan meron na kami nakapaghandang construction materials, the provisions for food provisions and everything. Samantala, sinabi rin ng kalihim na pinag-uusapan na ng Civil Aeronautics Board ang libreng rebooking, cancellation at full refund para sa mga apektadong pasahero. At sinabi natin ng CAB to talk to all the airlines na pagdating sa mga ganitong panahon, dapat wala ng rebooking fee, waive din ang other cancellation fee. At again, if the option of the passenger is refund, kailangan full refund. So yun naman po ay sa tingin namin tatalima at ginagawa din ng airlines natin ngayon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatatanggal ng Department of Transportation sa management ng Iloilo Airport ang mga X-ray machines na bahagi ng initial security screening ng paliparan. Layo nito na mas mapaluwag ang airport upang mas maging komportable sa mga mananakay. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, kinakailangan itong tanggalin dahil redundant o naulit lang ang proseso at para hindi magsiksikan ang mga pasahero. Binibigyan ng DOTR ng 15 araw ang management ng Iloilo Airport para magsumite ng kanilang action plan kaugnay ng kautusan. Tinitiyak naman ng DOTR na meron pa ring mahigpit na final checking bago makapasok sa mga boarding gates upang masiguro ang seguridad sa paliparan. Samantala, narito ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Silipin po natin dito sa ating live feed sa Sukat Road exit sa Parañaque City. Sa kaliwang bahagi po na papunta ng SLEX ay light to moderate po ang traffic situation. Subalit sa kanang bahagi naman na papunta ng Baclaran ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Dito po tayo sa may EDSA Bagong Barrio.
Tanging po ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane sa kanang bahagi na papunta ng monumento at sa kaliwang bahagi na papunta ng Balintawak. Sa mga luluwas ng Maynila at papunta ng norte, as of 7:15 in the morning, nakikita po natin na light to moderate po ang daloy ng mga sasakyan dito sa may Balintawak Toll Plaza. At pagdating po dito sa may Mindanao Toll Plaza ay may kaunting pagbagal po dito sa may toll area. Subalit sa iba't ibang bahagi dito po sa may Valenzuela, may Kawayan, Bocaue at San Fernando ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panibagong pag-atake ng Russia sa Ukraine nitong linggo. Tumagal ng nasa 12 oras ang naging pag-atake ng Russia gamit ang mga drone at missiles. Inatake nito ang mga rehiyon sa Ukraine kabilang ang Kyiv, Zaporizhia, Odessa, Sumy, Cherkasy at Mykolaiv. Iniulat naman ng Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine na kabilang sa mga tina-target ng Russia ang mga residential complex, car park, cardiology institute building, private houses at preschool. 4 ang napaulat na nasawi kabilang ang isang 12 anyos na batang babae habang hindi naman bababa sa 10 ang napaulat na bilang ng injured. Binigyang diin ng Ukraine na nais lamang ng Russia na dagdagan pa ang death toll sa kanilang pag-atake imbis na isulong ang kapayapaan. Binuksan na sa China nitong linggo ang pinakamataas na tulay sa buong mundo. Ito ay ang Huaijiang Grand Canyon Bridge na matatagpuan sa ibabaw ng Beipan River sa bulubunduking bahagi ng Guizhou Province. 625 meters ang taas nito at may habang 1,420 meters. Kung ikukumpara, 9 na beses ang taas nito kaysa sa Golden Gate Bridge sa San Francisco. Inanunsyo ni US President Donald Trump na magpapadala siya ng tropa sa Portland, Oregon upang ipagtanggol ang mga pasilidad ng Immigration and Customs Enforcement o ICE sa umuno ay nasa peligro ng pag-atake ng Antifa at iba't ibang grupo. Ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Nagbigay ng kautusan si United President Donald Trump kay Defense Secretary Pete Hegseth na immobilize ng mga sundalo upang protektahan ang mga gusali ng Immigrations and Customs Enforcement o ICE. Ayon sa punong ehekutibo, ang pagpapadala ng mga tropa ay hiling ng Department of Homeland Security dahil sa ilang linggong karahasan sa mga ICE facilities. Ipinunto rin ng mga opisyal na ang mga nasabing pasilidad ay naging sentro ng mga protesta na sa ilang pagkakataon ay naging marahas at nagresulta sa paggamit ng tear gas at pansamantalang pagsasara ng mga pasilidad. Wala namang ibinigay na karagdagang detalye ang White House tungkol sa kung anong tropa ang ipapadala o ano ibig sabihin ng Pangulo sa terminong full force. Samantala, mariing tumutol ang mga lokal na opisyal sa hakbang na ito. Sinabi ni Governor Tina Kotek na hindi naabisuhan ang kanyang opisina tungkol sa deployment ng mga tropa. Iginit din niya na walang banta sa national security at kaya ng pamahalaan ng estados na pangalagaan ng sarili nitong kaligtasan at kaayusan. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Nagpadala ang lokal na pamahalaan ng Camarines Sur ng mga assets at skilled personnel para tumulong sa relief at recovery sa mga nasalanta ng bagyong Opong sa probinsya ng Masbate. Narito ang report ni Ryan Salatandon.
Nagpadala ang provincial government ng Camarines Sur kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ng probinsya ng mga critical assets at ng mga skilled personnel sa Masbate noong Sabado. Ito ay upang tumuwang sa relief at recovery efforts sa probinsya na lubhang nasalanta ng Bagyong Opong. Kasama sa mga pinadala ng Camarines Sur LGU ang Camp Coordination and Camp Management Team na may dalang 150 tents na magsisilbing safe temporary shelters para sa mga displaced families. Nagpadala rin ng mga medical team kasama ang Mobile Diagnostic Unit na magbibigay ng serbisyo tulad ng blood chemistry, urinalysis, x-ray, ultrasound at iba pa. Kabilang sa mga kasama ang 4 na doktor, 10 nurses, 3 medtech, 3 dentist, 1 sonographer, 2 radiologist at 1 pharmacist. Mayroon ding mobile kitchen, generator sets na magagamit sa supply ng kuryente para sa mga kababayan nating nangangailangan at mga Starlink para sa mabilis na komunikasyon. Dala rin ang Veragon Air-to-Water Facility para sa malinis na inuming tubig, mga lorry truck at mga utility vehicles. Sa kabuuan, mayroong 131 highly trained personnel ang ipinadala ng Camarines Sur LGU upang tumulong sa disaster response sa lalawigan ng Masbate. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng Rapid Damage Assessment at Relief Operations ang Southern Luzon Command o SOLCOM, Office of Civil Defense o OCD Region 4B at Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 4B sa Mindoro at Romblon matapos ang pananalasa ng Bagyong Opong. Naghatid ng relief goods at hygiene kits ang RDANA team para sa mga pamilyang lumikas, bunsod ng pinsala sa mga tahanan, infrastruktura at kabuhayan. Ang mga ayuda ay tinanggap ng 203rd Infantry Brigade upang ipamahagi sa evacuation centers at maging sa mga liblib na lugar na naapektuhan. Ayon kay SOLCOM Commander Lieutenant General Cirilo Balaoro Jr., nagpapatuloy ang mga tropa sa pagsasagawa ng rescue at evacuation operations. Nagsagawa rin ng aerial survey sa Oriental at Occidental Mindoro upang matukoy ang lawak ng pinsala at ang mga lugar na dapat unahin sa pagbibigay ng tulong. Isinailalim na sa state of calamity ang Calbayog City matapos ang matinding pinsalang idinulot ng Bagyong Opong. Narito ang report ni Alan Manansala. Isinailalim na ang lungsod ng Calbayog sa state of calamity nitong linggo dahil sa pinsalang iniwan ng Bagyong Opong. Ayon sa pahayag ng Calbayog City Public Information Office, inaprubahan ng sangguniang panglungsod ang deklarasyon ng state of calamity sa Calbayog City matapos ang rekomendasyong isinumite ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Isinagawa ang isang espesyal na sesyon na pinamunuan ni Vice Mayor Rex Daguman bilang tugon sa kahilingan ni Mayor Raymond Uy na agad na aksyonan ang deklarasyon. Layunin ng deklarasyon ng state of calamity na mapabilis ang pagtugon sa sakuna. Tumama ang Bagyong Opong sa Calbayog noong Setyembre 26 na nagdulot ng matinding pinsala sa infrastruktura at mga ari-arian ng lungsod, lalo na sa mga baybaying lugar. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Hebrews, chapter 12, verse 11 na nagsasabi, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunmay pagkatapos ay namumunga ng bunga mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
Oil price update muna para sa mga kasangbahay nating motorista. Magpapatupad po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, bababa ng 20 sentimos hanggang 40 sentimos ang presyo ng bawat litro ng diesel. Inaasahan namang madaragdagan ng 70 sentimos hanggang 90 sentimos ang halaga ng gasolina at kerosene. Yan, para sa mga kasangbahating motoristang natatraffic. At least bumaba yung diesel. Good news pa rin kahit papano. Kasi puro pagtaas din nung nakaraan. At least ngayon, kahit papano may nililook forward na tayong pagbaba naman. Sa diesel nga lang, kaso dun sa may gasolina, halos piso, 90. Taas nga. 70 to 90 cents. Problema na naman to sa mga ano. Kaya nakita ko ngayon, di ba, ang dami nang nagsishift ng mga TNVS nila, yung mga ride-hailing apps nila, di ba? Kasi nga may mga iba na ngayon na nag-electric na mas mura. Kaso may mga issues. Kaya hirap na talaga mag-commute ng mga mga kababayan natin ngayon dahil sa presyo ng transportation. Tama. And sana maayos natin ito. Kasi nung nakaraan din, nagkaroon ng bagyo. Siguro isa rin sa factor yon na dalawang magkasunod, di ba? Kaya tumataas din yung presyo ng gasolina natin. Ito naman mga kasambahay, attention po sa mga estudyante natin, senior citizens at PWD. Simula po ngayong araw, bukas na po ang concessionary card counter sa lahat po ng istasyon ng LRT 1 at 2 and MRT 3. Pwede po kayong mag-apply ng inyong concessionary beep card mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po yan ng hapon tuwing Lunes hanggang Biyernes. At alas 7 ng umaga naman hanggang alas 7 naman ng gabi kapag Sabado at Linggo. Sa bawat istasyon, may nakalaan pong 80 na beep cards para po sa mga estudyante, 10 for senior citizens at 10 rin po para sa mga PWD. Kaya para po sa update, i-check nyo lamang po ang official FB page na Beep Card PA. Actually, last week pa, nag-start na talaga itong pagbibigay ng concessionary cards para sa mga estudyante dun sa PWD and senior citizens kasi may mga kaklase ako nakakuha na sila. So, nung nasaktohan na, nung nagkaroon ng rally, nasakto na dumaan sila ng MRT, nakita nila, nag-open na rin yung pagbibigay ng concessionary cards sa mga estudyante, seniors, and PWD. Kumuha na sila kasi kung hindi ako nagkakamali, nung sila daw kumuha nitong card na ito, ID lang daw ang kailangan, patunay na nag-aaral ka. Sa estudyante, kasi nung una parang nalaman namin, maliban sa ID, kailangan mo ng reg form na ipapakita. Pero nung sila kumuha, kailangan lang is ID nila. Hindi ko lang alam kung ngayon kailangan pa ba nung reg form, balik ba sa dati na reg form and ID kailangan. Pero siguro para ready na rin yung mga estudyante natin para sigurado na makakakuha kayo, magdala na lang din kayo ng reg form ninyo tsaka ng inyong ID. Kasi ang laki ng discount 50%. Imagine 50%? Sumakay ako dyan, ang pamasahe ko, example 30 pesos sa isang sa LRT. Magiging 15 pesos na lang. Tapos pag 10 pesos, imagine mong pamasahe mo 5 piso na lang. Kaya ang laki rin ng discount para sa mga senior citizens natin tsaka sa ating mga estudyante. Pero limited to one card lang to, no? Oo, hindi na pwede yung isang tao ko tapos ang dami mong... Kasi baka mamaya, kasi naalala ko dati, nawawala-wala yung mga beep card ko, bili ako ng bili. Di ba, may mga load yun, may laman yun. Sayang naman yung mga laman minsan. Papabili tuloy ako lagi. Alam ko may pangalan mo talaga. Yun na nga Hindi siya basta-basta na pwedeng ipasa, bibili ka ng marami, tapos ibebenta katulad nung ginawa dati, di ba? Na para daw mas mapabilis, hindi na kayo bibili doon sa mismong estasyon, bumili ka lang ng beep card, ang daming beep card na binili, tapos binibenta nila sa tao, which na mas mahal. Hindi po tama yun. Ngayon, may pangalan yun, talagang specifically ginawa para sa inyong mga kasambahay. Kaya wala nang dayaang mangyayari. Ayun, walang dayaan. Ito naman po, heads up naman po sa mga job seekers ng Taguig City. Isasagawa po ngayong araw ng Lunes ang actual job interview ng Public Employment Service Office sa inyong lugar. Kaya para sa mga nagnanais magkaroon ng trabaho, ito po ay gaganapin sa Taguig Livelihood Employment and Advancement Program Center sa Block 3, Phase 1, Pampanga Street, corner 9th Avenue ng Barangay Pinagsama, Taguig City. Mula po yan alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay nito ay magbibigay rin ng career guidance at ihahayag din ng mga employers ang kanilang mga
job vacancies ang Taguig Peso upang maging handa ang mga aplikante sa gagawing interview. Paalala lamang na magdala po ng mga updated resumes at ballpen at magsuot po ng naaayon na kasuotan. Para po sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa kanilang numero na 7795-8881 o mag-chat sa Taguig Peso official Facebook page na @PesoTaguigLGU. At pwede rin pong mag-email sa pesotaguiglgu@gmail.com. Yun, sa mga tagigenyo nating mga job hunters dyan, take advantage po natin to. Tsaka maganda kasi dito, on the spot interview na eh. Unlike kapag may mga mag-a-apply ka, maghintay ka pa ng schedule for interview. Ito, diretso na sa mga employers natin. Kaya mas mabilis yung hiring dito. Important announcement naman po para sa mga Valenzuelano. Good news po dahil maaari ng bayaran ng hassle-free ang inyong real property tax. Sa pamamagitan po yan ng 3S Plus online services na makikita sa official website ng Valenzuela City na www.valenzuela.gov.ph. Samantala, ang deadline po sa pagbabayad ng third quarter real property tax ay hanggang bukas na lang. Araw po yan ng Martes. Kaya, para makapagbayad online, i-click lamang ang 3S Plus online services button o iscan ang QR code na makikita po sa official Facebook page ng Valenzuela City na @ValenzuelaCityGov para masimulan ang inyong transaksyon. Sana nga ganun, mas maganda nga na automated or computerized yung mga gantong processes para hindi hassle. Kasi naalala ko dati talagang ang dami mong papel na dadalhin, ang dami mong proseso na pagdadaan para makapagbayad. Kung nagbabayad ka na, tapos ikaw pa yung nahihirapan na magbayad, di ba? Kung magagawa nga natin ng ganitong mga sistema na mas madali, mas mabilis natin magagawa, edi mas madali yung compliance ng mga tao. Tsaka magbayad tayo ng tax. Kasi baka mauna pa tayong makasuhan kaysa dun sa mga nagnanakaw ng tax pag hindi tayo nagbayad ng tax. Kaya mas maganda rin on time, Tama di ba? naman. On time talaga On time tayo. dapat. Tapos meron kasi yung iba nagbibigay ng discount kapag medyo nauna-una or on time ka nagbayad. Kaya lubusin na natin yung mga ganyang pagkakataon na madali ang pagbabayad. Atensyon naman po para sa job seekers sa Makati City. Inaanyayahan ng mga Makatizens na nais mag-apply sa in-house job fair ng Makati Public Employment Service Office. Para makapag-register at malaman po ang available positions ng companies, bisitahin niyo lamang po ang Facebook page ng Makati City na @MyMakatiVerified para makita po ang link kung saan pwedeng i-upload ang inyong resume. Pagkatapos pong ma-notify ng successful registration, magdala lamang po ng kopya ng inyong updated resume at black ballpen sa darating na October 1, araw po yan ng Miyerkules. Magtungo lamang po sa Peso Office sa 5th floor ng Makati City Hall sa Building 1 mula 9 a.m. hanggang 12 noon. Paalala lamang po na huwag kalimutang ilagay ang posisyon at kumpanya na inyong gustong pasukan. Meron ulit job fair, in-house job fair. At least marami tayong mga trabaho ngayon na nai-offer sa ating mga kasambahay para lahat tayo magkatrabaho para hindi ka nasasabihan ng wala kang ambag daw, di ba? Kahit wala ka naman trabaho, may tax ka pa rin. Pero ngayon, mas lalaki na yung tax mo kasi magkakatrabaho ka na. Congratulations! Congratulations! Apply ka na. Apply na. Ito po, mula pa rin po sa Makati City LGU. Inaanyayahan po ang mga residente ng Makati City na pumunta at mamili sa Kadiwa ng Pangulo. Ito po ay gaganapin sa Makati City Hall, Quadrangle, bukas po yan. Sa bukas po ang September 30, araw po ng Martes, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dito po mabibili ang murang prutas, gulay, frozen meat products at iba pang mga produkto. Layon po ng programang ito ay suportahan at matulungan ang local farmers na maibenta ang kanilang mga produkto. Paalala lamang po na magdala ng eco-friendly bags upang mabawasan ang paggamit ng plastic. Sana masuportahan natin ito. 'Di ba ang mahal na bibili natin ng mga bigas nasa 40 plus na. 'Di ba? Pero yung pala ang presyo ng palay 8 pesos binibili sa mga farmers natin.
'Diba? Kaya napakaganda na sila yung masuportahan natin talaga directly. Kaya pag sinuportahan din natin itong mga ginagawa na ganito ng ating pamahalaan, directly nakakatulong tayo sa mga farmers. Saka hindi laging may ganyan. Yes. O, may mga schedule lang at saka may mga oras. Kaya yung mga taga Makati, puntahan na po tayo dyan. Sana nga dumalas. Oo. Madalang eh. At dumami. Oo, sana madalas yung mga ganitong mga proyekto. Announcement naman para sa mga Q-citizen. Ngayon talamak ang mga scam at misinformation sa digital world. Be wise at magduda. Public launch is coming to Quezon City para maghatid ng kaalaman sa inyo. Alamin ang iba-ibang paraan kung paano magiging safe online at labanan ang fraud, scams, disinformation at misinformation sa ating komunidad. Ang event na ito ay gaganapin bukas, September 30. Mula po yan alas 12:30 ng hapon. Ang location naman ay sa Amoranto Arena Lobby, Amoranto Sports Complex sa 140 Don A. Rojes Avenue ng Barangay Paligsahan, Quezon City. Maaari rin makasama sa event na ito online by following sa Facebook page ng Bayan Academy na @BayanAcademy.org at Quezon City Facebook page na @QCGov. Diba? Napaka-importante talaga na ngayon yung iba, natuto lang kasi gumamit ng technology, talagang wala nang iniisip na iba pa. Siyempre, with the power of technology, kailangan alam din natin paano navigate safely kasi nga napakaraming mga napakaraming scams, frauds, daming mga negative na pwedeng mangyari. So, kapag hindi mo alam pa paano nga gamitin itong mga internet natin at kung ano-ano pang mga technology na ngayon, dapat nga mas madali kaso nga pinapasok naman ng mga masasamang loob. Kaya nagiging pa rin mahirap. Kaya ingat tayo. But for deeper understanding dito sa mga scams, panoorin niyo po yung episode namin nung nakaraang linggo dyan about sa mga scam na nangyayari sa social media. At yan po ang ating advisories for today. Ngayon naman, mga kasambahay, puntahan natin si Ate Celine with our special guest para po sa ating What's for Breakfast. Good morning, Celine! Ano bang almusal natin? Gutom na kami. Good morning sa inyo dyan at good morning din po sa inyo mga kasangbahay. Nako mga kasangbahay, dahil maganda na po ang panahon ngayon at sumisikat na ang haring araw, marami na po sa mga estudyante at mga nagtatrabaho ngayon ang pumapasok na on-site or kaya sa school mismo papasok na. Nako, at sure na sure dahil Monday ngayon, marami sa inyo ang nagmamadali. Kaya yung iba dyan, baka hindi na makakapag-breakfast. Kaya bago ko sabihin kung ano ba ang ating What's for Breakfast, ipapakilala ko muna po sa inyo ang ating guest for today. Narito po si Miss Patricia Beatrice Jacome, isa po siyang clinical pharmacist sa Makati Medical Center. Good morning, Miss Trish. Good morning po, mga kasambahay. At good morning po, Miss Sylvie. Ayan. Miss Trisha, very interesting yung term na clinical pharmacist. Ano ba yung ibig sabihin ng clinical pharmacist? At ano yung kaibahan nito sa mga pharmacist na alam namin na nasa mga butika? Ayan. Ang ating po kasing mga clinical pharmacist ay talaga pong nag-work hand in hand with our physician, nurses, directly po sa hospital setting. At bukod po doon kasi ang primary role po namin is for the medication therapy management po na kung saan nire-rationalize namin para malaman namin kung cost-efficient po ba yung mga gamot na binibigay sa pasyente para ma-reduce na rin. And nire-rationalize din namin to know if angkop ba siya dahil syempre yung may mga chronic illnesses and as well as yung may polypharmacy or napakadami na pong iniinom na gamot, dino-double check po namin kung magkakaroon kaya ng interaction para kapag ina-administer po siya sa ating mga pasyente in the hospital, especially sa mga direct na po sa sistema, like sa blood na po mismo, malaman po namin kung safe po ba yon sa ating pong mga pasyente. Naku, ayan, Miss Trish, naririnig ko pa lang, nahihirapan na yung brain ko. No, lalo na po sa nature ng work po ninyo, for sure, dahil nga sa dami po ng sinabi niyo, for sure, sobrang busy niyo rin po talaga sa inyong trabaho. Pero ano po ba kadalasan yung bine-breakfast ninyo or kinakain niyo for breakfast? Kasi for sure, nagmamadali palagi, papunta sa work, maaga yung pasok, kailangan ba mabilisan? Opo, dahil po doon, Miss Celine, ang ating pong breakfast everyday ay yung overnight oats po. Para sa gabi, nape-prepare na siya. And then, tomorrow morning, on the go na po, pwede mo siyang dalhin o kaya naman kainin on the spot nang mabilisan na lang. And aside from that, bukod po sa nutritious po siya, ay
yung light lang po siya sa tummy. At the same time, busog po kayo. Kasi syempre, kapag ka nagki-clinical rounds, kasama yung mga nurses to check the IV drips, ganon, or to check na rin po mismo yung patient or magbibigay ng patient counseling sa kanila, hindi na po mahirap kung sakali man na maglakad-lakad. Oo, naku, yan Kaso na yung- compared po dun sa mga talagang Heavy heavy breakfast. breakfast na Oo. mga rice meals. Naku, magandang idea yan, no? Lalo dun sa mga kasangbahay natin na maagang pumapasok sa kanilang trabaho. Naku, eto na. Ano ba yung gagawin natin para magawa itong overnight oats? Kasi from the term overnight, ibig sabihin gabi pala. Gabi pala. Or at least 4 to 6 hours po siyang na-refrigerate. Naku, Yes. sige, ito, ano na po ba yung mga kailangan natin para magawa itong overnight? Ayan, ang kailangan lang po natin ay yung whole grain rolled oats. So, meron tayong rolled oats here. 1 cup lang po yan. And of course, chia seeds. Chia seeds, meron tayong chia seeds. Yan po. Sa akin po, ang preference ko po is almond milk. Pero kung ano po yung mas convenient or preference po ng ating po mga kasambahay, pwede naman po any milk na available po. Oh. So, ibig sabihin po, kung halimbawa wala silang budget, pwede naman mga fresh milk, ganyan. Yes, pwede naman po. And of course, next naman po natin ay yung banana and yung strawberry. Banana. Yes, Yung mga pang-toppings po natin yan. And extra nutrition na rin po. Miss Trish, pwede ba na ibang fruits ang gamitin natin sa overnight oats natin? Pwede naman po. Pwede pong yung mga mixed berries. O kaya naman po yung mga choice po talaga nila. Mango. Mangga, ganyan. Opo, ayan. Pwede At syempre, last but not the least, ang ating pong yogurt. Yogurt. Ito po bang Source yogurt of na- probiotics Kasi po kita ko kulay pink, so flavored ito. Pwede ba yung mga plain Greek yogurt? Pwede po. Lalo na po sa mga hindi po mahilig sa matatamis o kaya naman po yung medyo maasim. Ayan, exciting. So, paano po natin to i-prepare? Sige po, kunin na po natin sa ang glass jar po natin. So, kailangan po ito covered siya the whole night. Yes po, covered dapat, kaya siya merong lid. Then of course, kailangan lang po natin yung 1 cup po. Ng rolled oats. Yes. So, meron na tayong naka-measure dito na rolled oats. Yes po. Tapos, ilalagay lang po natin siya. Ayan, medyo messy lang po talaga. Ilalagay lang po siya together with the other ingredients po, such as yung chia seeds. After. Ayan. So, syempre sa bahay, mga kasangbahay, scoop nyo para hindi siya messy katulad namin. Ayan. So, dito po sa rolled oats na to, kasi nakalagay po sa ingredients natin, dapat whole grain siya. Pwede po ba dito yung mga instant na na mga oats, ganun? Mas preferably pa rin po yung rolled oats kasi po at least kapag ka overnight po siya, at least hindi po siya katulad ng instant na kailangan mo siyang lagyan ng hot water. And at the same time po yung fiber is, yun po yung habol natin eh. So, for our gut health Mas na rin okay po siya. talaga. Yes po, preference na rin po. Yan. Tapos, Miss Trish, after nating ilagay yung ating rolled oats, Ay, ang ating pong chia seeds. lalagyan na natin yung chia seeds natin. Ito po, you can add some more if gusto nyo po ng more po ng fiber din at the same time kung gusto nyo po ng texture din. So sa akin po, kapag ka naglalagay po ako either 1 tablespoon po or itong isang sachet na po ito. Naku, very healthy pala to. So sa mga constipated natin na kasangbahay, pwede kayong gumamit ng chia seeds. Naku, for sure, magiging okay ang Yes, bowel at movement for the day. Maraming health benefits din po ang chia seeds. And sa mga nagre-reduce talaga ng calorie intake, ito Mga rin po yung nagda-diet. hinahalo rin po nila sa mga water. And after po nito, ilalagay na po natin syempre ang ating pong yogurt. So ito po yung yogurt natin. Gaano po ba karami? 1 tablespoon lang po. Or Isa kung gusto lang. nyo pong mas madami, pwede rin naman po. So isa lang. Pwede ba nating dagdagan, Miss Trish? Pwede po. Ayan. Kahit dalawa. Ayan, para masarap. Ako na nag-decide na mas masarap pag marami. Tapos, lalagay lang po natin yung banana. Okay. So, lalagyan na po natin siya. So, mga Mr. Sabi mo kanina, mga 4 to 6 hours, pwede tayong maglagay nito. Yes. Ano bang mangyayari? Halimbawa, 4 to 6 hours na
nakalagay yung rolled oats natin sa milk at saka sa yogurt. Kumbaga Ano po, nangyayari ito after? kumbaga po parang niluto mo na siya. Oh, so dahil na-soak na siya, mas madali na siyang kainin ngayon. Yes po, as compared po dito na crunchy pa. Oo, naku, exciting. Ang sarap naman nito. Kaya nga po, may presentation pa yan. Yes. And then right after this po, ilalagay na po natin yung milk. Yung milk. Gano'n naman po ito karami? Kailangan ba fully soak siya lahat? Hindi naman po, kahit 1 cup or half cup lang po ng milk. Basta po, lahat po ng ingredient So, ay sabihin nyo na lang sa masusok. akin, Mistress, kung enough na siya. Sige, sa mga mahilig mag-tensiometer, pwedeng-pwede po ito. Oo. Pero kung halimbawa po talagang gusto niya po na calculated po yung calorie intake and then yung mga daily values po ng mga following ingredients, ay pwedeng-pwede naman po nilang gamitan ito ng mga measuring tools po. Ito ba, Mistress, kailangan haluin? Haluin na po siya. So, para ma-soak talaga yung ating rolled oats. Yes. ng At milk. pati na rin po yung chia seeds and everything else na nakalagay po inside our overnight oats. Oh, ayan na. Ayan. Parang kailangan pa natin ng gatas. Lagyan pa yes natin. po. Kung gusto mo siyang mas thicker, pwede namang konting gatas na lang. Pero kung gusto mong runny yung texture niya, pwede pa siyang dagdagan. So, ikaw talaga magde-decide kung anong gusto mo dun sa overnight oats mo. At based na rin dun sa mga daily values na kailangan, o kaya naman po ay kung gaano pa nila gustong kadami itong texture nito. I think parang okay na siya. Medyo halo lang po natin siya ng Haluin konti. pa natin. Yes. Dito sa kabila. Ang exciting naman ito, kasi ang dali lang niyang gawin, halo-halo lang kayo dito mga kasangbahay. Tapos, pagising niyo sa umaga, breakfast ka na, diba? Super easy lang. Yes. Tapos, kapag halimbawa naman pong ganito na po yung na-prepare po ninyo, pwede nyo pa siyang dagdagan in the morning ng additional toppings na mas madaming fruits, o kaya naman po itong honey, para lang po mabalance yung sweetness po. So kung halimbawa, medyo sweet tooth ka talaga, mahilig ka sa matamis, ang healthier na alternative is maglalagay tayo ng instead of honey. sugar. Yes. Naku, ito ready na to. Lalagay na natin to sa ref para after 4 to 6 hours, pwede na natin siyang kainin. Yes. So kahit 4 to 6 hours or much better po sana kung overnight na rin talaga. Overnight. Para kumbaga po sa mga putahe natin, talaga na ma-marinate na rin po siya. At saka, madali siyang kainin na kasi tingnan nyo, no, pwede nyo siyang baunin sa work. For example, na-late kayo ng gising, nagmamadali kayo, baunin nyo na lang siya sa work. Tapos, eto na, bit-bit nyo na siya, meron na kayong breakfast na healthy. At meron na nga tayo mga kasangbahay na ginawa kagabi. Ipakita na natin yan. Ayan. Ayan, no? Taran! Ang ganda naman nito. Very healthy naman ang ating breakfast for today's video. Ayan, for sure may naiinggit na dyan. Naku, mga kasangbahay, no? Tanong ko lang po, Ms. Trish, ano po ba yung health benefits nitong overnight oats? Ayan, of course, mayroon tayong oats and chia seeds. So, sustained energy kasi slow digesting complex po siya. And yung carbs po nito keeps you full and energized for longer hours po, especially if longer your shifts mo sa amin as clinical pharmacist or kahit nga po sa mga physicians and nurses po natin. And may brain support din po siya dahil yung banana po nagpo-provide din po siya ng potassium and natural sugar po for the alertness. And of course, may chia seeds po tayo that offers omega-3s which support cognitive function po. And of course, we have muscle support na nanggagaling po sa yogurt and chia seeds and nag-a-add po ng supporting ng muscle function po natin and ng cognitive function po. Ayan. And of course, it's good for the heart dahil oats contain beta-glucan na soluble fiber that can help lower cholesterol. Ako, super healthy pala talaga nitong overnight oats. Kaya sa mga kasangbahay natin na talaga namang nangangailangan ng healthy alternative for breakfast, pwede nila tong gawin at madali lang. Pero, Ms. Trish, ako meron akong nabalitaan na bukod sa busy ka sa work mo, nababalitaan ko na meron ka din palang mga charity events na palaging sinasamahan. Ano ba itong mga charity event na to? Yes po. Lagi po ako sumasama sa MCGI Cares.
ang partner po ng UNTV rin sa pagkakaalam ko. Yes. At sa awa po ng Diyos, marami po kasing iba't ibang medical mission na ginaganap po sa lugar po dito sa Pilipinas at maski po sa ibang bansa. At ang pangunahin pong ginagawa namin serbisyo ay nagbibigay po ng kumbaga attention po, pangkalusugan sa pangkalahatan po ng maaari po naming mapaglingkuran. Pero wala pong pinipili po yun. Yes, At libre po lahat. Yes, yung maganda doon, libre para sa mga kababayan natin na walang anuman. Pero Miss Trish, ito lang yung tanong ko, kanina ko pa iniisip, given na sobrang busy mo na sa work, ano ba yung inspiration mo at motivation mo? Bakit ka sumasali sa mga ganito mga charity events pa? Kasi syempre, alam naman natin, nakakapagod, tas minsan yung mga araw na pwede mong i-rest, ito, nilalaan mo pa para sa mga charity events. Siyempre po para sa akin, una po sa lahat ay yung makapaglingkod po sa Panginoong Diyos. At siyempre sa lahat na rin po ng kapwa dahil alam ko po, ito po ay gawang mabuti. At the same time, fulfilling po siya para sa akin dahil yung ibinigay po sa akin na talento at yung profession na meron po ako ay awa po ng Diyos na ipaglilingkod ko po sa lahat po. Na kung saan sobrang fulfilling po siya kasi libre na po lahat eh. Kumbaga wala na po akong iisipin pa, kundi maipaglingkod ko na po yung kakayanan ko. At yung gawang mabuti na yon, libre pong makukuha ng kapwa ko po na hindi ko naman nagagawa sa trabaho ko kasi syempre may mga binabayaran po yun. Pero dun po sa komunidad, na kung saan pumupunta po ang MCGI Care, so kaya yung serbisyong bayanihan, ay awa po ng Diyos, nabibigay po namin yun ng buong-buo. Sa tuwatawa po ng Yay! Salamat sa Diyos, Miss Trish. At syempre sana, hoping kami no, na palagi ka pa naming makasama sa paggawa ng mabuti, lalong-lalo na po ng MCGI Cares at ng UNTV. Ayan. Salamat po sa Diyos. ginawa po. Yes, at eto na, excited na ako, Miss Trish. Natikman na natin yung ating ginawang overnight oats. Naku, tikman na natin siya. Sige po. Medyo mahirap to. Ayan. Sa mga di pa nagbe-breakfast, mga kasangbahay, try nyo to. Gawin nyo na siya para bukas, masarap na yung breakfast nyo, tas healthy pa. Ang sarap Hindi kayo mahihirapan kasi very fresh talaga yung lasa niya. Lalo na dahil sa mga fruits na included dito. Tapos hindi nga siya mabigat sa tiyan. Super sarap. Ilang minutes po natin i-prepare to, di ba? 4 to 6 hours. Tapos after nun, pwede mo na siya agad kainin. Pwede na po. Ganun lang At kadali. preparation time po, wala pa pong 30 minuto. Di ba? Super dali lang talaga. Pero, Miss Trisha, ano ba yung nutritional values nito per serving? Itong isang bowl ng ating overnight oats. Kapag ka-measured po siya, and depending din po kasi sa mga brands na ginamit po, ang estimated nutritional values po ng overnight oats ay, of course, makikita po sa ating screen, ang calories po niya ay 554 kcal po. At ang percentage ng daily value po ay 28% na kailangan po ng ating katawan ng calories ay nabibigay na po niya. And of course, for the fats, 14.9 grams or 19% po ng daily value needed by our body, and saturated fat po na 2 grams, and then 12.5 grams for the unsaturated fat. At ang kinagandahan po nito, 0% ng cholesterol. And sodium naman po, 150 milligram, or 7% po ng daily added value po sa ating katawan ang maibibigay. And of course, meron din tayong dietary fiber na kailangan natin for our gut health na 14.2 grams. At sugars po naman na approximately lang ng 25 to 28 grams, depending po talaga sa ginamit. Though sa atin kasi unsweetened po yung almond milk, so wala naman pong gaano. And pati po yung mga ginamit natin na ingredients po is natural po. And of course, protein na kailangan po ng ating mga muscles ay 14.4 grams or 29% na daily value. Calcium na 300 milligrams, iron na 4.0 milligrams, and potassium of 700 milligrams na 15% daily value equivalent po siya. At sa mga nais po na, halimbawa, mag-count po talaga ng kanila pong calorie intake, meron po tayong reference na pwedeng makita sa internet din naman po, na provided na po. Kaya sana po, o kaya naman, ask your healthcare provider. Kasi medyo
ano lang po underrated po yung mga pharmacist, yung dietitian, pero may pwede naman po tayong mapaglingkuran sa kanila. Kaya po, if you need help, ask your healthcare provider po tayo. Yes. Oo. Pero meron din tayong mga common daily values para dito. Ano ba to, Miss Trish? Ang common daily values po kasi, yun po yung kailangan ng katawan natin daily. So yung kanina po nating naipakita, yun po yung meron sa ating pong overnight oats. Though sa US FDA po, marami pa po yan. Pero basically po, sa overnight oats natin, ang meron po ay yung fiber, 28 grams, na kailangan po natin sa katawan. Yung protein po na 50 grams, and yung calcium po na 1,300 milligram po, and iron na 18 milligrams, potassium na 4,800 milligrams, and yung saturated fat na 20 grams, and added sugar na hanggang maximum po ng 50 grams a day. Ibig sabihin, Miss Trish, itong breakfast pa lang, bigatin na siya when it comes sa ano natin, no, sa common daily values natin. Kasi malaki na yung hatak niya dahil ang dami na niyang hatak niya. And yun din kasi kailangan talaga. Gaya po namin ng mga healthcare providers na talagang minsan nakakalimutan na namin kumain in a day para kaming nagpumad. Oo, dahil sa sobrang busy. Then yung next meal na namin is yung after shift. And what more pa kapag ka longer hours, like mga 12 hours na shift, tapos sometimes hindi naman po maiiwasan na talagang yung kapalitan mo hindi pa dumadating for different cases or emergencies. At least sa breakfast pa lang nababawi mo na siya. And at the same time, yung gaya nga po nung nabanggit ko kanina, hindi siya sobrang bigat sa tiyan, so nakakalakad ka pa at nakakagalaw. At saka, di ba, sobrang laking bagay talaga ng breakfast na kinakain natin, lalo na kung marami talagang work sa buong maghapon. Dahil mahirap na rin po kapag wala kang lakas, at least yung nakain mo sa umaga, yun yung magbibigay ng, or magiging source of energy mo. Naku, thank you so much po, Ms. Patricia Beatriz Acome, for joining us here today. At syempre sa pagtuturo po sa ating mga kasangbahay kung ano ba yung healthy at nutritional na breakfast para po sa ating lahat, lalo na sa mga nagtatrabaho. At syempre dun sa mga pumapasok sa school, pwedeng-pwede rin to sa mga bata, sa mga teenagers, sa mga college students, lahat basta busy ka. Pwede mo na tong gawin, i-prepare sa gabi pa lang, tapos sa umaga, breakfast na agad. Hindi na kayo mahihirapang mag-isip, ano kaya ang kakainin ko bukas ng umaga? Kasi gabi pa lang, di ba, nakaprepare na. Thank you so much po, Ms. Patricia. At syempre, salamat din po sa Diyos sa pagsisilbi niyo po sa ating mga kapwa-tao in partnership with MCGI Cares and UNTV. At syempre, sa mga kasama niyo rin po sa pharmacy ng MCGI Cares. Yes. Baka po meron po kayong gustong batiin ngayong umaga. Binabati ko po ang aking pong mga magulang. At syempre, ang aking pong bestie na nasa Dubai, Sis Monica. And of course, ang kanya pong mother, si Mama Mabel. Yung parents ko kanina, si Sis Marge and Brad Gilbert. And of course, sa lahat po ng multimedia na NCR District 3 at pati na rin po na NCR District 4. At sa lahat po ng hindi ko na nabanggit, hindi po ako prepared. At syempre po, shout out po sa lahat ng healthcare providers na araw-araw bumabangon para po sa kapakanan ng atin at kalusugan ng ating kapwa. Yes, salamat po sa inyo mga kasangbahay na palaging nakakatuwang po ng MCGI Cares at UNTV sa pagsisilbi po sa ating mga kapwa-tao. At eto, Ms. Patricia, maraming salamat po ulit. Pero kamustahin naman po natin ang ating isinasagawang MCGI Weekly Medical Mission sa Samal, Bataan dahil naroon po si Brother Cedric Sorbito. Good morning po, Brad Cedric. Kamusta po kayo dyan? Yes, good morning, Cecily. And good morning din po sa inyo, Kuya, at sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Live na live po tayo ngayon sa ating MCG Clinic. Dito naman po yan sa Barangay Gugo, Samal, Bataan. Kung saan po simula po ng 5 a.m. hanggang 9 a.m. po ay patuloy pa rin po ang pagdating po ng ating mga kasambahay dito po sa ating area. At open na open po lahat po ito para po sa ating mga kababayan. Kasama rin po natin ngayon si Nanay Celia. Ito po si Nanay Celia. Magandang umaga po, Nanay Celia. Magandang umaga din naman. Po, Nay, matanong po namin, kamusta po kayo ngayong araw po? Ito nga, kaya nga napapunta ng maaga, papacheck up pala. Ako meron pa nang ditong medical mission. Ayun nga, mabuti na lang, meron. Hindi naman ako makapunta ng hospital kasi nga
wala rin magsasama sa akin. Ang hirap pa naman ng pagpunta ng Balanga. Di, buti na lang, dito meron. E di, kahit na maaga, kahit na wala pang almusal, meron naman pala almusal dito. Tama-tama naman. Ito naman, papa-check up na para maalis yung nararamdaman ko. Sana nga gumaling na. Ang hirap din ang kalagayan ko, matanda na nga eh. Nahirapan kasi ako maglakad. Nahihingal ako. Masakit sa dibdib pag umingal. Kailangan talaga check up na. Bali, ilang araw niyo na po iniinda po yan, Nay? 1 buwan na yata eh. Nahihirapan talaga akong huminga, lalo na pag nakahiga na ako. Sumpong, umikot ka lang ba? Umikot-ikot ka lang sa higa, nahihirapan ako huminga. Babangon ako para ba yung makalabas ba yung hangin? Parang may hangin sa loob na gusto lumabas, hindi makalabas. Ang hirap talaga, kaya minsan napupuyat ako. Ganun lang, sabi ko. Nag-ano naman ako ng, sabi ng iba, lamig. Di, nagpabili naman tong manugang ko ng, ano ba'y tawag doon? Yung pangbintosa, yung ginaganon lang ba sa likod. Naalis naman na siguro ng kaunti yung hangin para wala ng kaunting lamig na lang, kaunting-kaunti na lang ako. Hinihingal pa rin ako, sabi ko, kailangan talagang check up na. Ang hirap talaga, sabi ko. Mamamatay na yata akong gano'n. Ganun lang talaga, kailangan ma-check up na ako itong araw na ito. Kundi, hospital pa, wala pang pera. Sabi ko, ano ba yan? Ang hirap. Ngayon pong araw, kahit pa paano sa awat tulong mo ng Diyos, makapagpa-check up na po kayo ng libreng-libre po. Nay, baka meron po kayong mensahe po sa ating mga kasambahay na pag may ganitong pagkakataon, magpa-check up na rin po sila. O kung sino man ang may mga karamdaman kagaya ko, kahit anong karamdaman, meron naman libre ditong check-up. Pwede naman silang magpa-check up para makaginawa sa sarili nila. Kailangan talaga alalay ng doktor. Salamat po sa Diyos, Nay. Ayan po si Nanay Celia. Na po, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Po. Tama po yun, mga kasambahay. Mahalaga po ang ating kalusugan. Kaya kung may pagkakataon po to, ang gantong event ay magpatingin na po tayo sa ating mga doktor. As of 7:30 po, mga kasambahay na po ay meron na po tayong registered patient na 115. Meron po tayong medical consultation adult, meron po tayong 32. Sa pediatric consultation ay meron po tayong 19. Sa dental po ay meron po tayong 20. Sa optical services with free reading glasses ay meron po tayong 21. At sa haircut naman po ay meron po tayong 23. Awat tulong po ng Diyos, lahat po ng ating registered patient po ay mapagseservisyon po natin ngayong araw. Sa tulong po ng ating mga MCGI staff at MCGI volunteers. Na po mga kasabay, muli po namin pinapaalala, lahat po dito ay libre. Kayo po ay welcome na welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, relihiyon o edad man. Lahat po dito sa ating MCGI Clinic ay libreng-libre po na inyong maa-avail. Yan muna po ang ating update po dito sa ating MCGI Clinic. At kung loloobin po ng Diyos na po mga kasambahay, dadako naman po din po tayo. Dito rin po sa Samal, sa Barangay Lalawigan, Samal, Bataan. Kung loloobin po, kita-kits po tayo dyan mga kasambahay. Ito muna po ang update dito po sa ating MCGI Clinic ngayong araw. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Brother Cedric dito live mula sa Samal, Bataan. At pasalamatan din po natin ang lahat ng volunteer doctors na palagi pong tumutuwang sa MCGI Medical Mission dyan sa Bataan at sa MCGI Law Center na pwede naman pong lapitan ng ating mga kababayan para sa kanilang legal concerns. And shout out po syempre sa buong MCGI Medical Team staff. Hello po! Salamat po sa Diyos! Mga kasangbahay, alam nyo ba na ngayong September 29, ipinagdiriwang natin ang World Heart Day? Dahil ang puso ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan ng tao, mahalaga na pangalagaan natin ito. Balikan natin ang araw kung kailan itinalaga ang World Heart Day, ang layunin nito dito sa ating Today in History.
September 29, 2012, ang araw na ito ay itinalaga ng mga pinuno sa iba't ibang bansa bilang Global World Heart Day at hinikayat ang buong mundo na makiisa at makibahagi sa selebrasyon. Ang cardiovascular diseases ay ang world's number 1 killer at ang pinaka-common sa mga ito ay heart attack, stroke at coronary heart disease. Taon-taon ay tinatayang mahigit sa 20 milyong tao ang namamatay sanhi ng karamdamang ito. Dahil dito ay binuo ang World Heart Day bilang awareness campaign noong taong 2000 sa pagtutulungan ng World Heart Federation at ng World Health Organization. Ito ay isinasagawa tuwing huling linggo ng September at unang idinaos noong September 24, 2000. Ngunit noong 2012 ay nagsama-sama ang global leaders sa isang pagkakataon at isa sa tinalakay ay kung paano mapapababa ang global mortality sa pamamagitan ng pagpapababa sa mga non-communicable disease ng 25% pagsapit ng taong 2025. Napagpasyahan na isagawa ang World Heart Day sa lahat ng mga bansa at itinalaga ang September 29 bilang araw ng annual awareness activity. Ilan naman sa ibinahaging preventive measures upang mapanatiling malusog ang puso ay kumain ng malulusog at balancing diet, iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, magkaroon ng aktibong lifestyle at laging mag-exercise, panatilihin ang normal na timbang, matutong i-manage ang stress at magkaroon ng quality sleep. Ngayong taon ay muling ipagdiriwang ang World Heart Day. At sa pagkakataong ito, ang Global Awareness Campaign ay may temang Use Heart, No Heart. Isang patuloy na panawagan at paalaala sa lahat na pangalagaan natin ang ating mga puso. Alam niyo ba na ito palang World Heart Day, isa sa mga biggest health campaign na mayroon tayo. Kasi 100 na mga countries or lumalagpas pa minsan ang nagpa-participate every year. At nakakatuwa dahil isa pala ang Pilipinas talaga sa mga actively na nagpa-participate dito dahil mataas na ang bilang ng mga may cardiovascular diseases dito sa ating bansa. So yung mga activities din talaga natin, inaangkop natin sa kung ano yung madalas na sakit na mayroon tayo dito sa Pilipinas. So ayan, yung active participation ng youth, nagkakaroon ng mga libreng consultation, yung mga cardiologist natin sa mga ganitong mga pagkakataon. Kaya, di ba minsan si Doc Joseph, nakikita natin kapag may mga awareness or health campaigns every month, sinasabi niya yung anong mga departments or anong mga organizations dito sa Pilipinas yung nagko-conduct ng mga free consultations. So kung kailangan niyo po ng mga ganong consultations, mga kasambay, i-search niyo lamang po, no, malay niyo meron malapit sa inyo na nag-o-offer ng mga free consultation when it comes to your cardiovascular health. Mas maganda po makapagpa-check tayo dahil marami nga pong mga Pilipino talaga yung nagkakasakit ng mga CVD na tinatawag. Oo. Tsaka ang dami, no, iba't-iba din talaga kasi yung sakit sa puso. Merong congenital, merong hindi. Pero may iwasan natin yung pagkakasakit dito kung magiging healthy tayo talaga. Kasi alam nyo ba, 1 out of 3 deaths, ang isang cause ng pagkamatay talaga is yung dahil sa sakit sa puso. Pero pwede naman siyang pwede naman siyang maiwasan, pwede naman siyang malunasan, lalo na kung madedetect po agad. Kaya importante talaga na pangalagaan natin yung heart natin. That's right! Lifestyle disease. Kaya ang ganda ng topic nyo kayo na yung overnight oats, di ba? Maganda rin yun for heart health nga. Pwedeng makakuha ng inspiration mga kasambay natin. Kung ano ba yung mga lifestyle changes na pwede nilang gawin para syempre maalagaan yung puso nila. Tsaka para ma-remind tayo, baka yung mga risk factors, baka may mga habits pala tayo na nakaka-contribute na ma-damage ang ating heart. Maging reminder din sa atin na pangalagaan natin yung mga puso natin kasi mahal lang magkasakit. Di ba? Oh, and speaking of pagkakasakit mahalaga po talaga na pangalagaan natin hindi lang yung puso natin mga kasambahay, kundi mismong yung overall health natin. Kaya nga po tuloy-tuloy pa rin ang pag-iikot ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic sa iba't ibang lugar sa bansa para po makatulong sa mga kababayan nating hirap na makapagpatingin sa doktor. At isa sa narating nito ay ang Nabunturan, Davao de Oro. Tunghayan natin kung paano nakatulong sa kanila ang serbisyong hatid ng Clinic on Wheels.
munisipalidad ng Nabunturan sa bayan ng Davao de Oro ay isang lugar na kilala sa may malaking deposito ng ginto sa bansa. Likas na napapalibutan ng likas na yaman, gaya ng hot springs, waterfalls, at tanawing umaakit ng maraming turista. At tulad ng mga yamang ito, ang kalusugan ay isa ring ginto na dapat nating ingatan. Isa ito sa mahalagang kayamanang bigay ng Diyos na maaaring taglayin ng isang tao. Dahil kung tayo ay malusog, malaya nating nagagawa ang mga bagay na nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat araw. Kabilang sa hindi natin dapat makalimutan ang kalusugan sa mata at ngipin. Kamakailan ay nagtungo ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinic Unit No. 3 sa Nabunturan, Davao de Oro. Isa sa napaglingkuran ng libreng konsultasyon sa mata at ngipin ay si Janet. Lisod jud kung walay antipara, ma'am. Di man ko makabasa, tapos di ko maka-fill up. Wala ko antipara. 10 years na. Mahal man good, ma'am. Doble vista jud ka, 2,000 plus ang pinakababa. Karon nakaabil jud ko, nagpasalamat jud ko sa Ginoo nga nakaapil ko karon nga kuan ko sa ako ang sis nga ako ang silingan. Dako kay nagtabang, ma'am, kay kung magpa-dental ka, mahal man gud kay, ma'am. Oy, 1,000 gud nga katong ako ang ipon nga akong ipaibot. Ang crack lang to niya, ang wala gid to nabuo nga kuan 1,000. Ang crack lang niya nga ang giibot 1,000 lang siya. Naana ang 1,000. Alisod kayo ang kuan na financial karong panahon na. Ako nagpasalamat jud kog dako nga nakaabil jud ko ani nga kuan nga kining nagmisyon dinhi karon. Kay kung wala di pud ko makakuan sa akong ngipon, sa akong mata, akong high blood. Bukod kay Janet, nakapagpatingin din sa mata at ngipin si Manilyn. Magduha pa siya ka semana nga medyo gani action na siya sakit ba niya. Na may nag-offer sa mga silingan si Melinda nga Austria. Ang nalagi na free dria. So wala mi nagduha-duha ni uban mi kay syempre free. Sa gawas kaya siguro 1K ang isa nya. So duha 2K. Mana lang 2K para sa akong mga anak, baon, bugas, mga pangsudanon. Ngunang daw ko pasalamat nga naadjud mi dria. Nagpasalamat jud ko sa unang-una jud sa Ginoo gyud. Wala jud ta dria. Salamat kayo nga safety po mi pag-anhi. Ug salamat sa inyong grupo sa MCGI. Ang mga libreng serbisyo na handog ng Mobile Dental and Optical Clinic ay isa lamang sa makawang gawa na itinataguyod ng MCGI para sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Buti na lang na mayroong mga nagmamalasakit sa kanilang mga kapwa-tao, hindi man nila kapananampalataya para matulungan din kahit paano makaaluan dun sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At yan ang MCGI, Members Church of God International, na alam natin na kapag paggawa ng mabuti, hindi talaga yan makakalimot, hindi yan mag-aatras ng kanilang mga kamay, ng kanilang mga tulong. Kasi alam natin yung ating obligasyon din, di ba, na dapat kung ano yung nababasa natin sa Biblia, na i-apply din natin sa ginagawa natin sa pang-araw-araw. Kaya nagagawa rin nating makatulong sa ating mga kapwa-tao. That's right! At ito naman mga kasangbahay, attention sa mga nature lovers. Naku, siguradong papatok po sa inyo ang Maligne Lake sa Jasper National Park sa Canada. Makikita po dito ang Spirit Island na isa sa pinaka-Instagrammable at most photographed spot sa buong mundo. Talaga namang real-life postcard sa ganda. Tara at silipin natin ang view na ito dito sa trip ko to. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! I'm Bianca. And I am Ruth.
today we take you to another breathtaking episode of Trip Ko To! Alright, after 4.5 hours drive from the city of Edmonton, which is the capital here in Alberta, nandito na po kami sa Jasper National Park. And specifically, we are here in Malin Lake. Ano magagawin natin today, Ruth, dito? Right, so we are going to hop on the Malin Lake cruise, which includes a stop at the Spirit Island, which we'll see more of later. And then we're going to make our way back here and enjoy the views, enjoy the souvenir shop, the coffee shop, and everything that we can see in here. So what are we waiting for? Let's go? Tara, let's go! Join us! This lake is known for its stunning turquoise waters, dramatic mountain backdrops, at syempre, ang pinaka-iconic, Spirit Island. Ready na ba kayo? Join us as we hop on board the Malin Lake Cruise. Ang cruise na ito ay tumatagal ng 90 minutes, pero bawat minuto, sulit na sulit. As we move along this 14-kilometer-long glacier-fed lake, you'll witness towering peaks, hanging glaciers, and forests that stretch as far as the eye can see. This 90-minute classic cruise includes a stop at the world-famous Spirit Island. Alam niyo ba, Malin Lake is the second largest glacier-fed lake in the world. At noong 1908, isang American named Mary Schaefer was the first non-indigenous person to map and explore this area. And she did it on horseback. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng glacier-fed lake? A glacier-fed lake means that most of its water comes from melting glaciers. Yung malalaking tipak ng yelo sa bundok na natutunaw kapag summer. As the ice melts, the water flows down into the lake. So, Malin Lake is the second biggest lake in the world that gets its water mostly from glaciers. Kaya napakalinaw at kulay turquoise ng tubig. That unique color comes from something called rock flour, super fine particles from the glacier that reflect sunlight in a beautiful way. The lake is also home to a variety of wildlife. If you're lucky, you might see eagles, loons, or even black bears along the shoreline. Pero syempre, we respect their space. Safety first. Jasper has seen its share of challenges. Just recently, wildfires affected parts of the park, burning vast areas of forest. But nature is healing. Look at this. New green growth is already coming back. It's a beautiful reminder of nature's resilience. Finally, here we are, Spirit Island. Pero teka, despite the name, this is not really an island most of the year. During spring and early summer, surrounding water levels rise and isolate it, making it look like an island. Alam niyo ba, this tiny grove of trees surrounded by emerald water and jagged peaks is one of the most photographed spots in all of Canada. It's like a postcard come to life. It is so peaceful here. Parang gusto mo lang manahimik sandali at damhin ang ganda ng kalikasan. So, if you ever find yourself here in Alberta, Canada, don't miss a chance to experience the magic of Malin Lake and Spirit Island. Isang cruise na siguradong hindi mo malilimutan. All right, Ruth, this brings us to the end of our day here at Malin Lake. Ano ba, what was your favorite part of the day? Oh, it's hard to pick, but if I were to pick one, I'd say it's when we stopped at Spirit Island and got our fair share of pictures, and of course, spending time with you and our friends. How about you? I would say the same. And also, eto din, just relaxing after our cruise and after our walking, enjoying the coffee shop here and, the gift shop and the vibe here at Malin Lake. So, sobrang saya. And it's the company that matters most naman talaga wherever you go. And this place being so beautiful makes it even more worth it. Exactly. All right, so that ends this episode of Trip Ko To, mga kasambahay. Thank you once again for joining us today. And until our next episode of Trip Ko To. From Edmonton Production Team, good morning, Kuya! Woo!
Ang ganda naman. Kayo ba mga nature lover din ba kayo? Mas gusto niyo ba dyan kaysa sa mga mall o kaya mga... Oo naman. Kasi mga wala park? tayong choice. Nakapaligid sa atin ganun. Puro mall, ano? Pero gusto rin natin yan, hindi naman lagi. Pero kahit sandaling panahon lang, di ba? Makapunta sa mga ganyang mga lugar, makaakyat ng bundok, makapunta sa dagat. Kaya sana ma-invite nyo kami dyan. Edmonton, Canada, di ba? Invite lang naman pala eh. Madali lang mag-invite. Pera lang yung wala tayo, no? Bahala ka na daw kung paano ka makakarating. Basta in-invite ka. Pero hindi pa ako nakatry na magsakay-sakay sa mga sasakyang pang tubig, pero sa lake. Parang kadaraniwan kasi sa akin dagat Lake. talaga eh. Oo. Gusto ko matry naman lake. Pero dito yung sa may Pasig. Oo, gusto mo libre kita. River. Pero ganun din, di ba? Hindi siya dagat, pero smaller. Ay ka. Pero konti na lang. For the Yung mga experience. sa Taal, ganun. Kasi nakatakot ngayon sa Taal. Huwag dyan sa Taal. Baka may iba tayong makikita doon. Baka Ewan ano ko pang... sa'yo, Timmy. Mamaya Tilapia ka. lang naman makikita mo dun eh. At saka tawilis. Kasi gusto ko yung May nabatiin na. Taal eh. Ay, nabatiin na natin, no? Batiin na natin sila Hazel, Pat, Andrea, Rica, Rhea, and Maricel. Good morning. Good morning! Sa mga kagaya kong gustong mag-try sa lake. At makakita ng tilapia. Makakita ng tilapia. Hindi ko to tatantalan. Are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thank you to Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. At gusto ko lang pong batiin ang mga kapatid dyan sa Paris, France. And of course, sa Wish Donuts ng Paris, kay Brad Noy Laguna and kay Sis Grace Laguna. So sa mga Filipino dyan na gustong makatikim ng Wish Donuts, follow niyo lang po sila sa kanilang FB. Paris. Batiin mo yung mga taga Paris, France. Paano ba binabati? Bonjour. Yeah. Je t'aime, je t'aime. Bonjour, je t'aime. May accent ka. I love you yata yun. I love you ba yun? Magano ka lang, oui. Eto, good morning sa aking mamsi. Happy belated STV po sa inyo mga kapatid. Yay! And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Pahabol! Maraming Habol nga Shout to out din kina Samuel and Jake and kay Brad Roro from Local of Paris, France. Oh, batiin mo rin yung mga... Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya! Bonjour!